wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo pag tag-araw, nandyan talagang napakainit. Lumiliyab pala na mag-isa yan eh. Walang nagsindi. Basta't lumiliyab na lang mag-isa. Maraming salamat at sa ating Mayor Valeta, Congresswoman Villarica, at lahat ng opisyal, mga barangay na opisyal na nandito. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Unang-una po, mabuti na po, alam nyo po, nung nagkaapoy doon sa basurahan, at ang ubando ang pinaka-naapektuhan eh. At delikado kasi yung usok doon, yung nanggagaling doon. Naamoy nyo ba talaga dito sa ano? Ha? Sabi nila talagang masama yung usok, hindi pangkaraniwan na usok yun eh. Dahil may toxic waste yung sa ilalim. Kaya po ay papaliwanag ko lang po, medyo natagalan ng konti, 2 linggo, di ba, bago 24 days bago o di 3 linggo, more than 3 weeks. At ang naging problema po ay ang basurahan ay napakalalim. Kaya hindi maaari na basta't bubuhusan lang ng tubig ng fire truck. Dahil wala rin, mawawala din yung tubig, hindi aabot dun sa ilalim. Kaya ang kailangan namin gawin ay matabunan ng basa na lupa. At yung ginawa natin ay nagpatulong tayo sa mga nagre-reclamation dito at sinasabi namin yung hinuhukay ninyo sa dito niya na lang dalhin. Ngunit bago namin magawa yun, nagpagawa pa kami ng kalsada para makapasok yung malalaking truck, para mga dump truck para ihulog nga yung lupa para patayin yung apoy na nasa ilalim. Nung unang nangyari ito, tinanong ko gaano ba kalalim yung basurahan. Kanila hindi namin alam. Sabi kailangan yung pag-aralan na mabuti, saan ba nagsimula yan, gaano kalalim ang paghukay at lahat-lahat. 2 stories pala, ganyan kataas yung basura. Kaya't yung apoy hanggang dito sa baba. Kaya't hindi kaya na basta't yung fire truck na basta't babasain lang na gano'n, hindi kaya. Kaya't kailangan talagang patayin, tabunan ng lupa. Kaya after mga 1.5 weeks, mga 10 days, nabuo na yung kalsada. Kaya inumpisahan na ito. Yung mga kaibigan natin sa mga kumpanya na nagre-reclaim ay nagpatulong kami. Sabi namin yun na nga, yung mga hinuhukay ninyo, sa amin nyo nadalhin yan at para may tambak namin dun sa may apoy. Kaya sa awa ng Diyos, after 1 week, pagkatapos nun, nagsimula yung pagtambak ng lupa, ay nawala na yung apoy. Sana naman wala naman masyadong napinsala, wala naman masyadong nagkasakit. Pero talagang delikado kasi yung usok na yan. Hindi pangarang usok na nagagaling sa apoy na may kahoy o kung ano. Pero kung ano-ano kasi ang nasa ilalim nun. Ang pinakadelikado pala, ngayon ko lang nalaman, ang pinakadelikado pala yung usok na nanggagaling sa nasusunog na plastic. Kasi kung papel-papel lang, kahoy lang, yung plastic ang delikado. Iba pala yung lumalabas dyan. Kaya yung iba, kung masyadong mabigat ang usok, magkakasakit. Naitakbo naman ninyo, Mayor. Di ba napunta nyo, nadala nyo sa ospital? O sige, wala namang casualty. Meron din. Ay, naku. Hindi bale, mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo, pag tag-araw, nandyan talagang napakainit. Lumiliyab pala na mag-isa yan eh. Walang nagsindi. Basta't lumiliyab na lang mag-isa. Kaya ganyan po nangyari. Sana ay nasa mabuti na kayong kalagayan. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na mauulit. Kaya good luck po sa inyong lahat. The President sa DOJ to order the law enforcers to implement the warrant. Sir. Oh, actually, this presupposes any order because this is actually operationalizing a valid arrest warrant. Okay, and given that there's no interim order from the Supreme Court, the same is now enforceable, and the law enforcement agencies will enforce them. Secretary. The arrest warrant is now enforceable.
So it will be enforced and it will be served to the person of Senator Bato de la Rosa. Ano po yung mangyayari doon sa, kasi ginigit din po nung kampo ni Senator Bato ay wala pang final ruling doon sa main petition nung inihain ni Senator Bato. So, hindi na po hihintayin ng gobyerno na maglabas ng final ruling ang Korte Suprema doon sa mga legal issues, doon sa pinaka-merits ng kaso? Ganun po ba Again, I go mangyayari? back to the four premises I stated earlier. First, there's a valid arrest warrant issued by the ICC. Second, he is not in the Senate premises. Third, there's no TRO or any interim order from the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is now enforceable. So it will be enforced and it will be served to the person of Senator Bato de la Rosa. Sir, anong mangyayari kapag na-aresto na siya? Will he be automatically surrendered right away in The Hague like what happened to the former president? Or may in custody ba muna siya sa PNP? Ano po yung magiging proseso? Okay, these are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive. Ma'am, last yung statement lang po na splice daw po yung video na pinresent ninyo. Ang naipresent po sa briefing kahapon, yan po ay galing mismo rin sa Senado. So kung ano pang ebidensya na meron sila, kakailanganin po yan ng DILG, ng DOJ at ng Ombudsman para makita natin ang buong katotohanan. Oh, sir. Walang sinabi na magsisecure ang NBI ng Gusad. Sir, thing is about impending impeachment, security preparation. I invited the security manager of GSIS. He was there. He did not say anything about the NBA arrival here. So it's all. Sir, minamaintain nyo ba na isang shot lang ang ginawa nyo, sir? Tatlo daw kasi, Tatlo daw kasi, sir. Warning shot. One lang. One shot lang, sir. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative ba? What type of narrative are you saying? Di sabi nila walang attack. But soon, we will all... Bigyan na kami ng konting panahon. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Hindi tayo sa na-trauma. Takot ako eh.
Diba? Nasaan na ba yun? Yan. Takot ako eh. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Huh? Wait, hindi ko inaano yan ha. I mean, hindi ko ka-question mga ka-clear ha. Na to the point, na nasa loob sila ng kwarto, magkasama sila, sinisigawan niya pa si NBI director na for their safety, eh alam naman niyang ang dami-daming Marines dun. Ang dami-dami na mga kapulisan dun. Di ba? So, nakapala-live stream pa sila. So, paano siya magpapaano siya sa anak niya? Bago sila, mga clear, una, alam ni Alan Cayetano, Senator Alan Cayetano, yung gagawin na operasyon ni Aplaska. Alam niya. Diba? Lock and load. May utos na lock and load. Kaya nga nagkasa ng baril. So, yung pagkasa ng baril, hindi galing sa NBI, galing sa Senado. Alam nila.